Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, matindi resback. Nako, Soto gulat dito, sinampal ng katotohanan. Yan po ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kababayan, etong mga balita ngayon mga karibin natin rumesbak na po ang China, no? Chinese Embassy sa Pilipinas mga kababayan dito po sa plano ni Soto, no? Na ipersona ng grata ang mga mga Chinese, no? Diyan po sa China Embassy, Chinese Embassy, okay? Samantala, eto si ano naman po, no, si Representative Kiko Barsaga, sinampal naman po ng katotohanan ang gobyernong ito at maging si Soto, sampal din po ito sa pagmumuka ni Soto mga kababayan. Alright? At ito na nga, simulan na po natin, wag na po natin patagalin. Ito, si Soto, sabi po kasi dito sa balita, no? Ito po ang opisyal na pahayag mga kababayan ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Chinese officials iginiit na handa silang isarado ang Chinese Embassy sa Pilipinas kung sakaling ideklarang persona non grata ang sinumang Chinese diplomat. Handa umanong isama ng ambassador ang buong public diplomacy team ng Chinese Embassy. As a team, we stay or live together. Ayan mga kaubayan. So paano na ito ngayon? Diba? Paano na po yung mga Chinese na mga naninirahan po na sa Pilipinas? Diba? Na nangangailangan po ng tulong ng Chinese Embassy. Diba? Kasi kayo, padalos-dalos kasi kayo No, akala nyo kasi kawalan tayo sa China. Sa totoo lang mga kababayan, hindi po tayo, eto bilang isang Pilipino, real talk po ito, no? Hindi po ito sa sinasabi nyong pro-China ka, hindi. Kasi kung iisipin mo, hindi po talaga tayo kawalan ng China. Maaari nga po, kawalan para sa atin ang China. Mga kababayan, kung naiisip nyo lang sana, di ba? Sabi nyo, hindi natin kawalan ang China. Tumingin ka, no? Tumingin ka sa bahay ninyo. Yung mga gamit ninyo, pakicheck nga kung anong mga yan. Made in what yan? Saang lugar? Di ba? Halos lahat po. Made in China ang Pilipinas. Ang mga produkto sa Pilipinas. Di ba? Hindi, real talk lang tayo. Hanggang sa paggising mo sa umaga, yung mug mo ng kape, tingnan mo sa likod, baka may made in China yan. Yeah? What I'm trying to point out, no? Mga kababayan, malaki po ang pakinabang natin sa China. Kahit pa may girian dyan sa West Philippine Sea, sa totoo lang. Diba? Kaya nga po, nakapag-desisyon agad ang China, no? Wala nang dalawang isip pa, no? Kung ipipersona ng grata daw ni Soto, no? Ang mga Chinese diplomat, silang lahat po isasarado na po ang Chinese Embassy, no? At uuwi na sila sa kanilang bansa. So ganyan po sila mga kababayan, katapang. Diba? Kasi alam nila na hindi kawalan ng China ang Pilipinas, bagkos ay kabaliktaran. No? Mas kailangan po natin ang China kaysa sa maging kaaway po sila. Diba? Ano ang masasabi ngayon ni Soto? Aalis na. For example, umalis na, wala nang Chinese Embassy dito sa Pilipinas. Paano na lang po yung ating mga OFW, no? Na mga nandun sa China.
Balita pa naman, 500,000 Filipinos ang naninirahan po, no, sa China. Ano na yan, halo na po ang Singapore at saka mainland China. Mga kababayan, saan na yan? Saan na sila pupunta? Saan na sila... Siyempre, kung mawawala na po ang Chinese embassy dito, siyempre, anong gagawin pa ng gobyerno din nila, di ba? Di tatanggalin din yan, yung Philippine Embassy natin sa China. Ano nang mangyayari? Yan kasi, no? Padalos-dalos kayo no? Anyway, ito naman, pasadahan naman po natin itong si Kiko Bersaga. Sabi po naman dito ni Representative Kiko Bersaga, noong panahon ni Pangulong Duterte, tumatanggap tayo ng bilyon-bilyong tulong mula sa China para sa infrastruktura, militar at medical aid. Ngayon, ang kinaharap natin ay mga diplomatic protest na maaring tuluyan sumira sa ating ugnayan. Totoo, no? Isa itong kabiguan ng foreign policy ng ating bansa. Sino po ba ang sole architect ng ating foreign policy? 'Di ba? Ang presidente po ang may siya po ang siya po ang arkitekto, no? Ng ating foreign policy. So ano na ngayon? 'Di ba, malaking sampal po ito sa ating gobyerno at maging dito kay Soto na gustong palayasin ang Chinese embassy, mga diplomat ng China, 'di ba? Tama naman nung panahon po ni former President Duterte, billion. Yung ni-ribbon cutting nga ni President Bongbong Marcos Jr. na Bukana Bridge, 'di ba? Funded by China pala 'yun, mga kaubayan, no? At nangyari 'yon sa panahon po ni President Duterte, no? Pero inaangkin po nila yung credits, mga kaubayan, na sa legasiya daw nila 'yon. Nako po. 'Di ba? Nakakahiya po kayo, no? Nakakahiya. Mga sarili nyo lang ang iniisip ninyo. Gaya ni Soto, padalos-dalos kung magsalita. Persona non grata daw yung mga diplomat ng China. Paano na lang yung mga kababayan natin na nandun sa China? Mga kababayan, magkakagulo, di ba? Maliban na lang kung may plano kayo, ano bang plano ninyo? Di ba? Anong plano nyo? For example, kung wala nang umalis talaga dito yung embahada ng China. Di ba? Anyway, malaking problema yan, mga kababayan. Di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan po natin ang video ito, mga kababayan, kung saan naman po, no? Sa ibang balita naman, mga kababayan, St. Luke's, ayon po dito, St. Luke's nagsalita na sa sakit ni PBBM. Nako, Lorraine Badoy, PBBM o operahan sa bituka. Yan po, mga kababayan, natin aalamin at bibigyan ng reaksyon. Attorney Harry Roque, pasok. Nakita niyo ba yung post ni Lorraine Badoy? Of course, I'm referring do sa kumakalat na galing di umano sa St. Luke's na nagsasabi kung ano talaga ang tunay na karamdaman ni Junior. At nakasaad doon na bukod pa, bagamat inamin nga nila yung inanunsyo ng sakit na ano bang tawag doon? Sandali nga, ano bang tawag doon? Yung Pero eto, mga kababayan, marami po ang nagsasabi na ito pong pagpapalabas nila ng sakit, no, ni President Bongbong Marcos Jr. ay isa lang pong diversionary tactics, no, just to forget the real issue ng ating bansa, mga kababayan. Sa bagay, no, totoo nga naman mukhang na-divert agad na-divert agad yung atensyon ng taong bayan, napunta agad dito sa diverculitis na ito, mga kababayan. Samantalang hindi pa lumalabas ito, talagang dinidikdik talaga itong flood control scam na ito. Pero ngayon parang naging light po, no? Naging light bigla yung issue ng flood control scam na ito at napunta heavily dito po sa yung attention napunta po doon sa sakit ng Pangulo, mga kababayan, no? Sabi pa nga ng Pangulo, ito kwento ko na rin po, nabasa ko kasi kanina, no?
yung context po ng kanilang post, sabi po wag daw masyadong excited, wag masyadong mag-alala yung taong bayan kay President Bongbong Marcos Jr., no? At wag masyadong excited na siya po ay mawala na, mga kababayan. Anyway, ang masasabi ko lang po dyan, mga kababayan, ay totoo naman excited naman talaga ang taong bayan I mean, wag na tayong maglokohan, no? Ikaw na nanonood ngayon, no? I know what you feel, di ba? Na excited ka rin naman talaga sa mga mangyayari, no? Lalo na nung mga balitaan natin, nagkasakit ang Pangulo at sinugod siya sa ospital. Everybody was so excited, no? Pero ang pag-aalala po ng sambayan ng Pilipino ay hindi po, hindi po para sabihin kami po ay talagang nag-aalala. Very, very concerned about you, mga kababayan, no? About the president. We are not concerned about the president. We are concerned and excited, no? Sa mangyayari, mga kababayan, sa ating bansa kung siya man ay mawala. For example lang, di ba? Yung pong kinaka-excited natin. Pero kung sinasabi, nag-aalala sila sa Pangulo. No, we are not concerned about the president. We are concerned of what's going to happen after. Diba? Diba, mga kababayan? Sukumbin. Nakalagay doon na meron pa raw surgical intervention. Well, inamin naman kasi ng Malacanang na ang sakit ay diverticulitis. Sabi nga nila kasi divert ang pondo ng gobyerno. Kaya diverticulitis, hindi po. Ay yan pala po ay isang gastrointestinal disease at iyan ay dahil infected o namamaga yung colon, yung pouches sa colon. Although talagang pilyo mga Pilipino, diverticulitis daw kasi dinadivert ang flood control, dinadivert ang PhilHealth funds, no? Pero sakit colon po yan. Nung isang minsan na tayo ay nag-spokes hour, ang nakita ko naman is itong gastrointestinal disease na ito ay pwedeng maging side effect ng cocaine use. Kaya nga sabi ko, well, posible lang naman. Hindi naman natin alam talaga kung ano talagang sakit niya at hindi natin masasabi talaga na ito talaga ay dahil sa nung nakita ko yung di umano na sabi naman ni Lorraine Badoy, hindi totoo, di umano na bukod pa doon sa diverticulitis, merong recommended na surgical intervention at sinasabi nung base doon sa sinasabi na merong surgical intervention, tinignan ko ang ChatGPT, pa yung sinasabi, malala daw ito at it is life-threatening dahil pwedeng magkaroon ng sepsis, no? Well, kaya naman, God, Lord, forgive us. Pero syempre, na-excite naman tayo dahil hindi ko pinagdadasal talaga na may masamang mangyari kay Junior. Kasi yan po ay bawal sa mga Kristiyano na ipagdasal na magkaroon ng kabiryang iba. Pero kung yan naman talaga ay ginusto ng Panginoon at nangyari talaga, kaya naman nagka-excitement ng kaunti. Pero ngayon, ang sabi nga ni Dr. Lorraine Badoy, mukhang hindi totoo yan. Bakit? Kasi unang-una, striktong-strikto ang St. Luke's, no? Pagdating sa data privacy at dahil medical condition yan, hindi para ipaskil pa nila yan sa pintuan, no? So talagang ang nakapaskil lang sa pintuan ay yung pangalan ng doktor at malalaman mo siguro kung anong sakit, depende kung sino yung doktor na yon na espesyalista. Ako po kasi, sususugan ko yung sinabi ni Lorraine Badoy na hindi po pwedeng ilabas kung ano talagang kondisyones, lalong-lalo na sa pintuan lamang ng kwarto ng isang pasyente kasi lolo, lola, uncle, auntie, lahat po yan ako nag-alaga. At halos lahat ng kayamanan ng aking pamilya napunta sa ospital ng Makati Medical in particular. Kasi dati naman, yung parang treasurer ng Makati Medical, kamag-anak din namin sa side ng maternal grandfather ko, no? Kaya doon kami nagpupunta dahil malaki rin yung diskwento. Pero sa totoo lang, ako talaga yung professional bantay ng lolo, lola, uncle, auntie. Ilang ba yung inalagaan ko dyan sa Makati Medical? Lolo, lola. So yan, mga kababayan, no? Nagkwento na si Attorney Harry Roque, pero this is not about Attorney Harry Roque, mga kababayan. This is about the president, no? So, pwede rin, no? Pwede rin sinasabi nilang hindi totoo, no? Yung pinalalabas nila, di ba? But, pero isipin din po natin that
ang presidente po ay pag-aaral ng sambayan ng Pilipino at dapat malaman po no ng sambayan ng Pilipino ang kondisyon, nararamdaman no ng ating pangulo. Para naman makapag-prepared. Yeah. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito mga kababayan? Just comment down below. Yan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.